Ayun po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang may ihahatid ng mga panibagong mensahe sa inyo. Yan. At ito yung gagamitin nating oracle card para kahit papano ay may may impormasyon akong ihahatid sa inyo. Yan. Sa mga bagong nag-follow sa aking YouTube, sa aking Facebook, yan, Facebook page, at saka sa aking main account mga kapatid, ay maraming salamat po sa inyo, sa mga sumuporta at naniniwala po sa akin. Yan. At mag-uumpisa na tayo mga kapatid. Yan. Sa mga nagpa-ritual po sa akin, sa mga nagpa-reading, yan, ay maraming salamat po sa pagtitiwala sa pagpapa-reading nyo sa akin. Yan. Sa mga magpe-personal reading sa akin, kung gusto niyo magsadya sa akin ay mag-PM lamang po. Kung actual kayo magpapa-reading, pwede din naman po sa online, lalong lalo na sa mga kababayan nating OFW. Sa mga nagpagawa po ng mga pangontra sa akin, hintay-hintay lamang po mga kapatid, dahil sobrang dami pong nagpapagawa ng pangontra na pangdepensa sa kanilang katawan, physical at spiritual. Ayan. At may mga may mga topic ako. Yan, tinatanong daw nila mga kapatid, at isusunod kong itatopic ito, yung tetragrammaton na singsing, kung ano nga ba ang purpose nito. Kasi yung iba, naku-curious sila mga kapatid, na galing ito sa aking kakilalang manggagamot na pinagawa at pinasadya ko talagang pinagawa yung tetragrammaton na singsing. Yan. Tatalakayin natin ito kung ano yung purpose nito. Pag may oras po tayo mga kapatid. Yan. Cut tayo ng 3. Kung ano nga ba yung mensahe na ibabahagi ng mga oracle na ito sa inyo. Yun. Na-miss ko na rin yung mga yung mga followers ko, syempre yung mga totoong sumusuporta at nakikinig sa akin, sapagkat ako po ay humihingi ng paumanin sa inyo ng mga nakailang araw ay hindi po ako nakapag-post ng mga video about sa pagtatarot. Ay sobrang busy po talaga ako mga kapatid. Kahit ngayon umagang umaga, meron pong 2 pasyente agad na pumunta dito. Yan, at naisipan ko na magbahagi ulit. Alam ko na merong nag-aabang ng aking mga pagtatarot. Yan. Kuha tayo ng 13 baraha. Yan, babawi ako sa inyo mga kapatid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan. 13 baraha. Ano nga ba ito? Ano nga ba yung mga mensahe sa inyo ng 13 baraha na ating napili? Yan. Unang-una mga kapatid, unang-una ay itong properties o ari-arian. Yan. Meron ditong sa properties at ari-arian, meron dito mga kapatid na nasisense ko na merong nag-aaway-away dito sa mga ari-arian, tulad ng mga lupa, yaman, yung tinatawag na pamana. Ito ang kalimitan mga kapatid na pinag-aawayan ng mga pamilya, kamag-anak, o di kaya mga kapitbahay mga kapatid. Ito yung pinag-aawayan nila, yung mga ari-arian, yung mga mana sa kanila ng kanilang mga magulang. Ito mga kapatid, mayroon ditong properties na gustong angkinin ng sa makaka-resonate lang mga kapatid ha.
gustong angkinin ng maaring kapitbahay ninyo, kamag-anak ninyo, kapatid ninyo, pinsan ninyo, o di kaya kapatid ng tatay mo, gusto nilang angkinin yung properties o ari-arian. Pero kung alam ninyong tama ang inyo o sa inyo talaga yan, ipaglaban po ninyo mga kapatid. Dahil sa panahon ngayon, yung properties na yan ay ano po, napakamahal po kayo ng mga tinatawag na mga lupa. Yan, yung mga bahay, yung mga ari-arian na pinamana sa inyo, napakamahal po mga kapatid. At kung alam naman ninyo na sa inyo yan at galing sa magulang na ipinamana sa inyo, ipaglaban po ninyo mga kapatid. Dahil sa panahon ngayon, marami ng gahaman at sakim dito sa ating mundo na pilit inaangkin ang mga pag-aari ng iba na hindi naman sa kanila. Yan, properties o ari-arian, uyaman. Yan, ipaglaban ninyo mga kapatid kung alam ninyong sa inyo yung properties na yan o mga lupa o kung ano man. Pinag-aawayan ito ngayon mga kapatid, pinag-aawayan itong lupa na ito. Kasi ito yan mga kapatid, ang lupa kasi pag inawayan po ninyo ang lupa, yan po ay isang sumpa po yan. Isang sumpa po ang lupa pag pinag-awayan ninyo, pinag-awayan po ng mga tao. Yan. Dahil may nakikita ako dito, alam ko na ang lupang iyan ay sa inyo talaga. Dahil meron talagang tao na sakim at inaangkin nila yung mga bagay na hindi talaga sa kanila. Yan. Kamatayan. Dahil dito sa pag-aagaw na ito, pag-aagaw ng properties, ay minsan kasi mga kapatid, pag tayo ay gumagawa ng masama sa ating kapwa o hindi mabuti dahil sa ating mga personal interest o ating mga sa ating intensyon sa ating kapwa mga kapatid, ay hindi natin naiisip ang mabuti sapagkat puro kasamaan na lang ang tinatanim sa ating isip. Yan, tulad ng pag inagaw nito ang properties na hindi nila mabasta-basta ang tao dahil siguro nasa kanila yung papeles o kung ano man. Ano na lang siguro, parang iisipin na lang siguro ng iba na ang kamatayan na ito ay dadaan nila sa spiritual. Kasi kung sa korte mga kapatid, mahihirapan sila dito sa korte dahil ang gusto kasi nila mamatay yung naglalaban ng may-ari ng lupa na iyan. Mamatay o di kaya pag nawala na yung humahawak ng mga titulo o mga papeles niyan ay mapapasa kanila yung properties o ari-arian. Kaya nakakaisip sila ng hindi maganda. Ganyan kasi mga kapatid ang mga tao ngayon. Dahil sa mga personal interest o intention nila sa ibang tao na hindi naman sa kanila yung mga pag-aari, minsan nakakapag-isip sila ng masama. Yan, gagawan nila ng spiritual. Kasi kung sa abogado mga kapatid, mahihirapan sila. May mga nakikita ako ditong mga wala sigurong pambayad sa abogado na gustong kunin yung mga lupa o ari-arian na hindi naman sa kanila, idadaan nila sa spiritual na pamamaraan tulad ng kulam, barang, palipad hangin, bibigyan ng sakit yung taong iyon para unti-unting mamamatay. Yan, kahit anong paggamot sa doktor ay hindi basta-basta gumagaling. Gagamitan nila ng spiritual kasi lugi sila mga kapatid pag idinaan sa legal na paraan, sa legal na proseso. Sa legal na proseso pala mga kapatid. Kasi pag sa abogado, wala silang pambayad sa abogado, sa judge o kung ano man para mapapasa kanila yung ano na ito, gagawa sila ng paraan na hindi maganda para mapasa kanila yung properties o yaman na ito. Yan, itong pamamaraan nila. Yan. Bibigyan ng sakit kasi ganyan kasi mga kapatid. Pag tayo kasi ay nilamon ng inggit, sakim, kung ano-ano man na mga hindi maganda yung mga gawain, minsan mga kapatid hindi na natin namamalaya, nakakagawa na tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Yan, di baling mamatay ang taong yan basta makuha nila yung isang bagay na gustong mapasa kanila. Wala silang pakialam mga kapatid, kahit may masaktan man sila, masagasaan man sila dyan, kung ano yung gusto nilang gawin para masaktan ang taong yan, gagawin at gagawin nila dahil sa kanilang personal interest, intention, o kung ano man yung gusto nila sa mga taong gusto nilang biktimahin. Yan yung mga taong walang puso, walang konsensya. Yan.
Yan yung gusto nila. Dito mga kapatid, kung kayo man ay nakaramdam dito ng mga spiritual, yan, dahil sa kunyari kayo ay may mga pinag-awayan kayo about sa properties na dinaan kayo sa spiritual na hindi maipaliwanag, kahit sa doktor ay hindi makita kung ano man ang inyong sakit, pumunta po kayo sa albularyo. Yan, pumunta po kayo sa albularyo. Magpasuri kayo doon, magpatawas kayo, magpagamot kayo, ipabaklas ninyo yung sakit ninyo na yan, at kailangan ninyo ng proteksyon para kahit anong bira sa inyo sa spiritual, di kayo matatablan. Itong albularyo na ito yung makakatulong sa inyo mga kapatid. Albularyo, yung manggagamot talagang legit mga kapatid, dahil sa panahon ngayon ang dami na ng lipana na mga manggagamot daw kuno na piling magaling, yung mga totoong may mga napatunayan na doon pa nila sisiraan para ano, may mga loko-loko din talagang mga manggagamot. Dapat ang piliin po ninyo manggagamot yung legit po at marami na pong napatunayan. Yan yung maire-recommend ko sa inyo. Kung sino man yung mga kilala ninyong manggagamot, at kung sino man yung mga trusted ninyong manggagamot na alam niyo na pabuti at hindi namimira, doon kayo mga kapatid. Dahil ang totoong manggagamot po talaga ay hindi po talaga naniningil ng 10,000, hindi gagamutin kung walang 10,000, 5,000, hindi nila gagamutin. Negosyo na po yun, yung mga panggagamot nila. Negosyo, hindi na po, kasi mga kapatid, ang panggagamot po mga kapatid, pag pinapairal po ng isang manggagamot ang pera, nawawala ang pagmamahal nila sa isang tao. Yan. Pag kasi sinanay natin ang ating sarili, tulad ng tayong mga manggagamot sa pera, ang tingin natin sa hindi na natin kailangan gamutin yung tao. May ganung mga senaryo na yung mga manggagamot. Pag pinapairal kasi ang pera, puro pera na lang, nakakalimutan nila ang pagmamahal sa kanilang kapwa. Yan. Nakabase kasi ngayon mga kapatid, pera talaga ang ang basihan. Yan. Biruin mo, may iba dyan, may mga scammer pa na nagsusumbong sa akin. 10,000 na i-scam pa dahil ganito kasi mga kapatid. Wag po tayong magpapadala sa mga mabubulaklak na salita. Yan. Dahil diyan yan sila umaatake, yung mga scammer na mga manluloko. Nag-aaral din yan mga yan. Nag-aaral din yan yung mga yan kung paano magpaikot-ikot na mga magpaikot-ikot na mga salita para mabiktima kayo. Kasi kung hindi nag-aaral yung mga yan, hindi kayo mabibiktima yan. Parang parang may hypnotismo yung ginagawa yung mga manluloko na yan. Kasi kung hindi nila napag-aralan ng panluloko, hindi nila gagawin yan sa tao. Yan. Yan ang ninyo, maging masusi po tayo sa ating mga nakakaharap, kung yan ba ay totoo, kung yan ba ay nagpapanggap, kung yan ba ay mabuti o masamang intensyon yan sa inyo. Marunong po tayo mapagmatyag sa ating paligid mga kapatid. Hindi yung sige lang dadaan kayo sa magandang salita, magandang i-endorse, kumbaga sa kanila, gusto nila yung pangontra ng manggagamot, ipapahiya pa nila para mapamukhang magaling ang kanilang pangontra. Kasi ganito yung mga kapatid, hindi naman ilalabas ng isang manggagamot siguro yung kanilang mga gamit o kung ano man kanilang pangontra kung hindi nila hindi tested sa kanila. Yan ang masasabi ko dyan sa inyo. Yan yung totoo mga kapatid. Kung kayo ay manggagamot at totoong naglilingkod kayo sa ating Panginoon, gawin ninyo ang mga kapatid, ang inyong nararapat, kasi obligasyon ninyo yung makapanggamot. Yan. Kahit maraming mga negatibo, kahit binabash kayo ng tao, kahit kung ano-ano yung mga sinasabi sa inyo na hindi maganda, pagpatuloy ninyo yung mga kapatid kung alam ninyo sa sarili ninyo na wala kayong ginagawang masama o inaapakang tao. Yan. Yun yung masasabi ko lang sa inyo, sa mga kapwa ko mga manggagamot dyan. Gawin ninyo yung ang best ninyo kung kayo ay gustong tumulong sa kapwa. Wag po ninyong pairalin ang pera. Yan. Kung kayo man ay maningil, yung sakto lang din mga kapatid, yung kaya lang din ng ating pasyente, dahil yung mga pasyente natin nagpapagamot din yan sa atin dahil wala din silang kakayahang makapag kaya wag nating samantalahin, o dahil may ibang pasyente din dyan na
kahit physical ang sakit ng tao, gagawing spiritual, tatakutin pa tapos sisingilin ng mahal. Yan ang pangit na ugali ng isang manggagamot. Yan. Tapos bibentahan ng mga kung ano-anong mga burluloy na hindi naman angkop. Yan. Dapat tayo mga pasyente, kung sino man kayo na nagpapagamot sa isang manggagamot, suriin din ninyo yung mga manggagamot na yan, kung yan ba ay legit o hindi. Yan. Kasi sa panahon ngayon, maraming manluloko. Yan ay aral sa inyo, mga kapatid. Fortune teller o manghuhula. Yung mga sinasabi nito ng mga manghuhula na ito ay totoo, mga kapatid. Totoo yung mga sinasabi ng mga fortune teller na ito, di kaya mga psychic, ganito. Yan yung mga iba nga, may mga nangbabash pa na ba't hindi daw kayang hulaan yung mga luto. Iba naman yun, mga kapatid. Iba naman kasi yung psychic sa spiritual kaysa psychic sa mga sugal na yan. Kasi mga kapatid, yung mga sugal dapat na yan sa mga manggagamot, hindi po dapat paghimasukan yung mga yan. Kasi ang sugal kasi, mga kapatid, walang umaasinsong tao pag puro sugal ang iniisip. Yan. Pwede naman siguro magsugal, pero libangan lang, hindi gawing bisyo. Yan ang masasabi ko diyan sa mga tao. Yan. Yung binabash ako na bakit hindi ko daw nahuhulaan kung ano yung numero na lalabas sa luto. Siguro ang masasagot ko lang, siguro kung mahuhulaan ko man, ba't sasabihin ko pa sa inyo, ako na lang ang tataya para sa akin mapunta yung ba't ko sasabihin sa inyo kung sakaling at saka sa unang-una po, mga kapatid, hindi po talaga ako nagsusugal man po ako yung panglibangan lang. Pero kung totoong sugal na libo-libo yung pera na ipupusta, isusugal doon kaysa ganito ganyan para lang sa sabihing galante, ibili ko na lang ng pagkain, mabubusog pa ang pamilya ko, kaysa dyan sa mga bisyo na wala namang may dudulot na maganda. Kasi pag sugal kasi ang bisyo mo, mga kapatid, maraming nasisira, mga kapatid, pag ang bisyo mo ay pagsusugal. Masisira ang samahan ng pamilya ninyo, ang ari-arian ninyo pwede ninyong ibenta pag nalulung ka sa sugal. Lahat ng mga naipundar mong gamit ibebenta mo pag nalulung ka sa sugal. Mahirap, mga kapatid, pag nalulung ka sa sugal. Yan ang maano ko dyan sa inyo. Ang kahit ano pong tao, kahit wala pong umaasinso tao, mga kapatid, tulad ng mga maliliit na tulad natin, wala pong umaasinsong tao sa sugal, sa mga sabong, baraha. Pwede na meron mas kalimitan, marami pa ang talo ng mga taong nagsusugal kaysa sa nananalo. Yan, mga kapatid, ang sugal ay libangan lang, wag gawing bisyo. Yan ang mas ma-advise ko sa inyo. Ito, mga kapatid, shaman o babaylan. Itong shaman o babaylan na ito, magkakonekta sila nito ng albularyong ito. Ang albularyo kasi, mga kapatid, iba din kasi ang kakayahan ng albularyo tsaka babaylan o shaman. Ang babaylan o shaman naman, mga kapatid, ang isa din kasi ako, mga kapatid, sa babaylan din naman yung yung may lahi din kaming babaylan. Papa ko ay isang manggagamot na babaylan, tsaka yung lola ko isang babaylan. Ang kalimitan kasi, mga kapatid, yung kasi ng mga babaylan, ritual. Iba't iba kasing uri ng ritual, mga kapatid, tulad ng pagpapaalis ng mga ng mga elemento sa bahay, yung mga ginagambala ng mga kaluluwa. Ang kalimitan kasi niya, mga kapatid, may mga ritual na yan. Isinasagawa yung mga babaylan. At saka kalimitan, mga kapatid, ang mga gamot ng mga babaylan ay mga herbal medicine, yung mga halamang gamot. Diyan magaling yung mga babaylan. Magaling sila sa halamang gamot, tulad ng mga taong nakulam, nabarang, magaling ito magreseta ng mga halamang gamot, yung mga babaylan. Kalimitan kasi, mga kapatid, nung mga sa sinauna pa, yan, kalimitan kasi wala pang doktor nung mga unang panahon. Kalimitan ang mga nilalapitan ng mga tao, ng mga sinaunang tao dati, yung mga nakaraan pa, shaman o babaylan talaga ang doktor na mga sinaunang tao dati o sinaunang Pilipino. Yan ang doktor nila dati, yung mga babaylan.
Yan. Ngayon lang yan nagkaroon ng mga medisina, ngayong huling henerasyon na nagkaroon ng mga doktor at mga espesyalistang doktor. Pero dati talaga mga kapatid, ang kalimitan na pinupuntahan ng mga taong may sakit na karamdaman, physical o spiritual, ay babaylan o shaman. Yan, sila combined nito ng albularyo. Yan, iba kasi ang pamamaraan ng mga albularyo, shaman, manghihilot, manghuhula, faith healer, iba-iba ang kakayahan ng mga yan. Pero parehas din silang manggagamot. Nakadepende din sa kanila kung saan sila nananalangin o sumasampalataya. Ganon yan mga kapatid. Yan kasi ang mga kaaralan ko kasi mga kapatid, isinasalaysay ko yan para magkaroon kayo ng opinion. Ay ganto pala yung ganto pala yung mga ginagawa na mga shaman o babaylan. May mga din yan sila mga kapatid, may mga Diyos din yan sila. Tulad ng mga shaman, yung mga babaylan, may mga Diyos yan sila. Ang unang-unang sinasamba ng mga babaylan ay tinatawag na Bathala at Anito. Yan yung mga dati na mga tribo na mga bawat Pilipino. Kasi no mga panahon dati, may mga tribo talaga. Yan, tribo. Yan yung mga, ang Diyos nila dati, yung yung Anito at Bathala. Yan. Yung albularyo naman, mahilig yung mga albularyo sa langis, ipapahid yung sa langis, yan, sa pagtatawas. Mahilig diyan yung mga yung mga albularyo sa mga tatawasin ka gamit yung kandila, papel. Yan. Marami kasi mga pamamaraan mga kapatid. Halos yung mga pamamaraan ng babaylan, albularyo, faith healer, fortune teller ay napag-aralan ko yan mga kapatid sa loob ng 5 taon. Yan, halos hindi na ako lumalabas ng bahay. Dahil sa pag-aaral ko mga kapatid. Kasi wala akong pera na pang tuition o pangbayad sa pang matrikula. Yan, sa pag-aaral ng college dahil kami lang ay mahirap lamang. Yan. Kaya naisipan ko mga kapatid na mag-aral ng spiritual na aralin para kahit papano ay makatulong ako sa mga tao. Kasi mga kapatid, hindi ka maging isang manggagamot kung hindi mo pinag-aralan yung mga bagay-bagay na yan, yung mga Latin, yung mga orasyon, yung mga halamang gamot. Yan, kasi bago ka maging isang manggagamot, pinag-aralan mo yan. Yan. Parang kurso din yan mga kapatid. Kaso ang pag-aaral ko namin dito sa bilang panggagamot ay wala pong kurso ito mga kapatid. Ang pag-aaral namin, ito po ay pagsisikap lamang namin. Kung ang lang namin dito, kung may mga donasyon lamang kami, malaki man ang donasyon, ibinibili po namin ng aklat yon para pag-aralan yung mga bagay-bagay mga kapatid. Tsaka hindi ang sinasabi ng iba, hindi po yumayaman ang mga manggagamot, mga albularyo. Hindi ko naman hiniling na totoo yun mga kapatid, hindi po talaga yumayaman ang totoong mga manggagamot. Yan ang katotohanan dyan, hindi po talaga yumayaman dahil nga sa pagtulong nila sa kanilang kapwa. Meron man siguro yung yumayaman naman yung iba dahil sa pinagpala sila ng Panginoon. Nasa kanilang diskarte naman yun mga kapatid kung paano sila manggamot, nasa sa kanila naman yun. Yan, kasi nasa sa kanilang diskarte kung paano sila manggamot kaya sila yumayaman. Yan, pero sa totoo lang talaga walang yumayamang manggagamot. Tulad ng papa ko, tulad ng lola ko, hindi sila yumaman sa panggagamot, pero ang pagtulong nila sa katao ay tumutulong pa rin sila. Yan, tinutulungan nila yung mga taong mga nangangailangan ng tulong sa spiritual, tsaka yung mga taong naniniwala sa kanila. Ang kalimitan kasi ngayon mga kapatid ay bihira na lang yung mga taong naniniwala sa albularyo dahil kalimitan ngayon sa doktor na sila pumupunta. Pero wala naman pong problema yung mga ganyan, wala naman pong sapilitan yan. Yan, ganyan po ang katotohanan dyan sa spiritual. Yan. Iba-iba po ang kakayahan ng albularyo o shaman, mga faith healer. Pinag-aaralan po ang panggagamot, hindi po yan bara-bara. Hindi po yan ang paggagamot mo ay pagka kung ano-ano na lang yung pinagsasabi mo. Hindi, dahil pag yan ay naging manggagamot ka at kung sinasabi kung ano yung mga pinagsasabi mo sa pasyente mo, masisira ang imahe mo dyan, ang pangalan mo o trabaho mo pag kung ano-ano yung mga pinagsasabi mo dyan. Hindi basta-basta ang mga manggagamot.
Yan. Kaya ako ay pinarioritize ko yung panggagamot, pinag-aaralan ko rin yan. Kung paano lunasan yung kulam, paano gamutin yan, paano yan labanan, paano ko kalasin, paano baklasin, paano ritualan. Yan yung mga totoong manggagamot, hindi yung kung ano-ano na lang. Yan. Yan ang dapat. Yung mga nagsasabi na na ako daw hindi daw totoong manggagamot. Pumunta sila dito sa bahay, papakita ko kung ano yung mga kaaralan, yung mga libro, kung ano diyan. Kasi mga kapatid, ang tao kasi bumabase sila sa hindi nila alam, kasi nagsasalita lang sila, hindi nila alam kung ano yung mga sinasabi nila. Yan. Dahil ako umpisa nag-graduate ako ng grade 12, ay hindi ko sana tanggapin itong na panggagamot na ito, pero wala tayong choice kundi manggamot, obligasyon natin yan mga kapatid. Claim it. Kung sakaling kayo ay magpagamot, magpagamot kayo sa isang shaman o babaylan o albularyo na legit mga kapatid, i-claim po ninyo mga kapatid na kayo po ay gagaling dito pag kayo ay nagpagamot. Kung kayo man ay may karamdaman kayo na spiritual na hindi maipaliwanag ng maipaliwanag ang iyong nararamdaman. Kasi nga you're blessed mga kapatid, ikaw ay pinagpala dito. Siguro ikaw ay pinagpala, marami ka na sigurong pera o kung ano man ang mga natanggap mo ngayon, kaya itong mga properties ninyo ay pinag-aawayan. Yan, kasi naiinggit, may mga naiinggit yung iba naman ay interesado sa inyong mga naipundar, kaya siguro na gusto nilang angkinin yung inyong properties dito dahil ikaw ay pinagpala. Yan, kung ikaw man ay pinagpala ngayon, kung ano man ang narating mo sa buhay, i-claim mo po yan dahil alam ko at alam ninyo na nasa mabuti po yung inyong pagsisikap. Yan. Balisa, isa din ito sa binibigay sa inyo ng mga taong naiinggit sa inyo. Maaring ipinapagawa ito na kayo ay magiging balisa mga kapatid. Balisa, natutulala kayo palagi, wala kayo sa sarili, hindi kayo makatulog. Ito yung isa sa ginagawa sa inyo. Yan. Yung sakit po ninyo mga kapatid ay sa pamamagitan ng pag-aagaw sa pag-angkin ng inyong properties. Spiritual na sakit ito mga kapatid. Spiritual na sakit, malinaw. Spiritual na sakit na ikaw ay magiging balisa. Yan. Hindi ka na makatulog, kung ano-ano na yung mga iniisip mo. Idinaan ka sa spiritual na sakit. Hindi ito, ang iyong sakit ngayon sa mga makaka-resonate nito ay hindi po talaga physical ang inyong sakit. Malinaw na lumabas sa barahan na spiritual na sakit ang meron kayo. Yan. Altar. Yan, sa sino man dyan, kung sa mga kapwa ko mga manggagamot, kahit sa mga makaka-resonate nito, yung altar ninyo minsan mga kapatid ay pausukan po ninyo ng insenso at kamangyan para mataboy po ang mga negative energy dyan sa inyong mga altar, o saan man mga altar kayong, basta may mga gamit kayo dyan na mga about sa panggagamot, po ninyo mga kapatid, pausukan po ninyo ng insenso at kamangyan para malusaw po yung mga negative energy dyan sa inyong mga gamit o sa inyong mga dyan sa mga santo ninyo. Po ninyo, pausukan po ninyo ng insenso at kamangyan. Gayuma. Itong gayuma mga kapatid ay isa din ito sa ginagawa sa inyo. Yan, ng taong ito na dinadaan ka para hindi ka makatanggi sa kanya. Yan, kung ano yung gusto niya ay ibibigay mo. Yan, itong gayuma na ito mga kapatid ay ang isa po talaga sa ang masasabi ko dito sa gayuma. Ang gayuma po ay wala pong naidudulot na mabuti yan. Ang gayuma po ay para pong gamot yan mga kapatid. Ang gayuma ay para pong gamot. Kasi darating ang araw mga kapatid, kung kayo ay ginayuma dito, darating ang araw ay nai-expire yan mga kapatid. Depende po yan sa dosage, sa aral ng isang sa gumagawa ng na lab ritual, kung ano yung mga pamamaraan nila.
Yan. Pangit po mga kapatid kung ang tao ay dinadaan ninyo sa gayuma, hindi po nagiging masaya ang inyong relasyon pag ginayuma po ninyo ang isang tao. Yan po ang katotohanan dyan. Pangit po yan, yung ganyang pamamaraan na gagayumahin mo yung tao na hindi ka naman mahal. Ay malaki po ang karma niyan mga kapatid. Malaki po ang karma pag ginamitan ninyo ng pinagbabawal na teknik ang isang taong hindi ka naman gusto. Yan. Hospital. Ito kasi ang gusto nila mga kapatid, na ikaw lang ay pabalik-balik sa hospital. Kasi alam naman dito na ibinanggit sa baraha na ang iyong sakit ay spiritual na sakit naman talaga. Yan, spiritual na sakit. Ang lumabas dito ay hospital. Gusto kasi nila dito na pabalik-balik ka ng hospital, maubos ang pera mo sa kakapacheck up, maubos talaga ang kapirahan mo dito. Pero ang sakit mo talaga ay spiritual. Hindi po doktor ang inyong dapat puntahan dito. Kung kayo man ay nakapagpa-check up na sa doktor at hindi po kayo nakakaramdam ng kagalingan at mas lalong lumalala pa ito, doon na kayo magtaka mga kapatid. Pumunta na kayo sa inyong malapit na kilalang mga manggagamot dyan upang magpabaklas kayo ng inyong sakit. Kasi kung totoong physical ang inyong sakit at hinawakan kayo ng doktor, ay gagaling agad yan mga kapatid sa gamot pa lang. Kung akma o tugma ang diagnose ng bawat laboratory sa inyo, gagaling yan mga kapatid. Pero kung yan ang sakit ninyo ay spiritual, hindi po gagaling yan sa pabalik-balik nyo sa ospital. Mas lalo pang lalala ang inyong sakit. Yan mga kapatid. Malinaw mga kapatid na yan ay yan yung mga mensahe. Ang dito mga kapatid, ang pinag-uusapan dito yung ari-arian na pinag-aagawan, na dinaan kayo sa spiritual na sakit. Yan, iisa-isahin natin mamaya habang makukumpleto natin ito. Last, halaman. Itong mga halamang gamot na ito yung makakapagpagaling sa iyo, makakabaklas ng anumang spiritual na sakit mo. Ang makakatulong sa iyo dito ay shaman o babaylan, dahil ang mga shaman o babaylan ay magaling yan sa mga halamang gamot na panlunas sa mga taong may karamdaman sa spiritual. Magaling yan. Kasi po ang halamang gamot na yan ay sa panahon ngayon, hindi po nila nire-required yung halamang gamot. Hindi nila sinasabi na ang halamang gamot po mga kapatid, ang masasabi ko po sa inyo, yung mga halaman o halamang gamot ay nilikha po ng Panginoon natin yan. Yung mga halamang gamot tulad ng mga oregano o di kaya mga halamang gamot nakakatulong sa mga sakit. Ang Panginoon po ang may likha niyan. Dati po wala pong doktor. Ano po yung mga kalimitan na ginagamit ng mga katutubo nating mga manggagamot? Herbal mga kapatid, herbal. Wala po talagang wala pong gamot ng mga sinauna dati, wala pong doktor. Kaya po ang masasabi ko sa inyo, number 1 na makapangyarihan na makakapagpagaling ng ating karamdaman sa spiritual man o physical, yung halamang gamot. Yan. Ito yung makapagpapagaling sa inyo. Yan. Dahil yan po ay nilikha po ng Panginoon yan. Hindi po nilikha ng tao yan, dahil simula po ng wala pa ang tao dati sa ating mundo, ay ang mga halaman po ay unang nilikha ng ating Panginoon. Yan masasabi ko sa inyo. Yan. Kahit sa halamang gamot pa nga kapatid, kung ano man yung sakit mo at malalaman ng isang manggagamot o magaling sa larangan ng herbal at ay gagaling po kayo mga kapatid, basta susundin niyo yung advice ng isang herbularyo o shaman o babaylan. Magaling ang halamang gamot mga kapatid, dahil ang halamang gamot ay wala po talagang side effect yan sa ating katawan, dahil po yan po ay totoong herbal po yan. Yan mga kapatid, ito ay iisa-isahin ko na dito mga kapatid, isahan na ito. Yan. Unang-una mga kapatid, ang unang-unang pinag-aawayan nila dito, makakapersonate dito, yung properties o ari-arian o yaman. Yan. Yung taong ito, dahil hindi ka basta-bastang matalo siguro sa korte o sa kaso-kaso ninyo, dahil alam nila na may pera o may pera kang ilalaban para mapasa iyo tong properties o ari-arian kung anumang pinaglalaban mo dito. Yan. Naisipan ng taong ito na ikaw ay bigyan ng spiritual na sakit. Yan, itong spiritual na sakit. Ito.
At ang isip mo lang mga kapatid, habang tumatagal ang iyong sakit ay physical. Kaya pabalik-balik ka dito ng hospital. Yan, pabalik-balik ka ng hospital. Yan. Idinadaan ka sa, ang gusto kasi nila na ikaw dito ay makamtan mo talaga yung kamatayan dito. Parang inuunti-unti ka sa sakit na spiritual na ito na ikaw ay magpagamot lang sa doktor. Yan. Ang inyong masasabi ko lang dito mga kapatid, ang lapitan po ninyo, kung alam niyo mga kapatid kung ilang beses na kayong pabalik-balik sa doktor na hindi naman kayo nakaramdam ng kagaanan ng loob o di kaya maayos na hindi kayo gumaling sa pamamagitan ng pag-ano ng doktor, ay wag po kayo mag-alangan na pumunta po kayo sa isang shaman o babaylan o di kaya albularyo, dahil ito po ang makakatulong sa inyo sa pamamagitan ng mga halaman na ituturo sa inyo kung paano gamutin ang inyong sakit o lunasan. Yan. Dahil ito kasi ang kinakainggitan nila mga kapatid sa inyo, dahil kayo dito ay pinagpala o you're blessed, dahil kahit anong pinagpala ka dito ng ating Panginoon. Kaya i-claim mo ito mga kapatid, tanggapin mo ito, yung mga kung ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon. Yan. Kung kayo man ay may mga altar din sa bahay ninyo, mag-insenso kayo at kamangyan, magsuob din kayo mga kapatid, dahil yan po ay kalimitan pong pangtabo yan ng mga negative, mga masamang elemento o kung ano man. Yan ang kalimitang ginagamit ng mga albularyo, yung mga insenso at kamangyan na yan. Yan, sa babaylan o shaman, mga halamang gamot naman. Marami kasi yan mga kapatid kung pag-aaralan ang ano ng spiritual mga kapatid. Ayan, 36 minutes and malapit na mag 37 at napatagal ang ating pagbablog ngayon. Naway magustuhan ninyo ang aking pagbablog at hanggang dito na lang. At God bless us all. Ingat po tayo palagi. Bukas na naman po at magbablog ulit ako. Yan.